of cockfighting enthusiasts between 2021 and 2022. Alias Totoy claims to have intimate knowledge of Ang's activities, including alleged criminal acts, having been his farm manager and trusted aide for over 15 years. Sa totoo lang, kaya ko naman sana dalhin hanggang libingan ang sekreto namin dalawa. Ang problema, pamilya na ang pinag-uusapan dito. Ang gusto niya patayin mag-ina ko. Sinaman niya pa ang mag-ina ko. Tanggap ko na sana kung ako lang ang patayin niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi pwedeng hindi ako lalaban sa kanya. Naman ng taong bayan, lahat ng mga kasama ko sa trabaho, alam nila lahat na siya ang mastermind sa lahat ng nawawalang sabungero. Dahil ako nga pinagkitawalaan niya ng lahat sinasabi niya sa akin. Hindi lang 34 yan, mahigit 100 yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan, simula sa waiting hanggang sa itong missing sabungero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Alias Totoy also alleged other high-profile individuals, including an actress, police officers, a former vice mayor, and other government officials were involved in the abductions of the sabungeros, whom he claimed were already killed and their bodies dumped in Taal Lake. The record po, meron po bang kinalaman ng Philippine National Police dito po sa pagkawala ng mga sabungero? Yes, mayroon. Kaya sila ngayon, yung alias Totoy, hinahunting nila at tumatawag sila sa ibang tao na makakilala nila na mga killer na sa ngayon pinatungan na ako ng 50 million para ako ay mapatay nila. Yung ex-judge na hindi ko muna pangalanan, siya ang tagalakad ng mga judges, mga piskal, siya ang taga-ayos, dinadala niya sa ibang bansa para maabsulto lang itong kaso ni Mr. Atong Ang sa missing sabungero. Ano po ang exact involvement noong actress? Mayroon siyang kinalaman gawa ng siya ay alpha dito sa Pitmaster, sa online sabong. Kaya lahat ng mga nangyayari, alam niya lahat. Meanwhile, Ang is set to file a formal complaint against whistleblowers who tagged him in the case of the missing cockfight enthusiasts. President Marcos Jr. has directed authorities to continue their thorough investigation into the case of the missing cockfighting enthusiasts, but it wants substantive evidence to support the testimonies of witnesses. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya, tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man, para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. Several bills filed in the Philippine Senate seek tighter restrictions for an outright ban on virtual casinos that have become increasingly popular among Filipinos. Johnson Manabat reports. Senator Sherwin Gatchalian is pushing for a bill that will tighten regulations for online gambling. Under his proposed measure, Gatchalian wants to ban the use of e-wallet platforms in online gambling and impose an age limit for players, all meant to remove the convenience of virtual casinos. Marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon. So hihigpitan namin ito at tataasan yung age from 18 to 21. Tapos ang minimum bets is 10,000, ang top up is 5,000. The lawmaker adds he is against outright banning since it may push operations underground, making regulations and scrutiny difficult. In a social media post, Cardinal Pablo Virgilio David criticized government's handling of online gambling, calling it a theater of the absurd. He said officials are committing moral negligence in allowing widespread access to betting platforms. Cardinal David said
The government is complicit in exposing children and families to the dangers of gambling addiction by legalizing online platforms that are accessible 24/7, even to minors. Gatchalian seeks to include Isabong in the coverage of online gambling, even as he expressed readiness to ban it altogether. Kasali na siya doon. But